nakakaano nga parang hindi na makatao yung mga salitang ganon na nagpapaawa lang ang ating Pangulo, dating Pangulo. How dare you? Ano ang pruweba niya sa ganon? Right now, hindi niya nakikita si former president. Wala siyang balita about his state of health or anything like that unless meron silang espiya sa loob ng ICC. Mismong nakasaksi dun sa itsura niya, pare-pareho ng sinasabi, payat siya, and so on. Pero ako, I'd like to be optimistic katulad nga ng sinabi ni Mayor Baste sa kanyang speech dito sa pagbubukas ng bagong classroom ng Balay Damupan. Ang sabi ni acting Mayor Baste Duterte, we must be positive. Ano magagawa ng ating pagnenega na ganito may posibleng masamang mangyari sa ating dating presidente? Huwag naman tayong ganon. Kasi unang-una, diba? Tuwa lang ng kabila. Tuloy-tuloy ang pagdarasal natin sa magandang kalusugan ng ating dating Pangulo. And let this administration suffer the thought that he will continue to live and that we will continue to support him. Hi Paolo! Andito si Sir Paolo. Kung matatandaan niyo po, siya po yung nagre-report tungkol doon sa pagpunta ng mga pulis sa bahay ni PRD, yung may glass skin. O, siya yun. Hi Paolo. Batiin niyo naman si Sir Paolo, Davao Vlogger. Sabi ni Sherry Ann, excuse me, Claire Castro, di mo ka-level si VP, kaya di siya nagre-react o di siya patolera sa ni Tia Claire. Correct. Not nowhere near the same. I don't think they don't share the same level. They don't share the same universe. Okay? Kalayo. Ganyan talaga. Hi, Miss Ma. God bless you too. Okay, at tanong ko ngayon sa inyo, magpapapatol ba tayo dito sa mga nega na nasa comment section? Minsan kasi sa sobrang super babaw ng mga kanilang hirit, wala talaga, hindi worth it yung patol. Ito, sabi ni Jose Leandro Viray, ngayon na inalis na si J. Ruiz at PCO Sec, di pa kasama si Claire. Hindi po kasi ang appointing authority kasi ng mga undersecretary ay ang Pangulo. So, ang magtatagal din po sa undersecretary ay ang Pangulo. Siya po yung pumirma ng appointment man. Hindi po appointing authority si Sec J sa kanya. In fact, nauna pa nang naitalaga si Yusek Claire, di ba? Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kung ano ang asta ng mga government officials, kung hindi sila pinaparusahan o pinagsasabihan sa kanilang asta o pananalita, ibig sabihin, it is not just tolerated, but actively promoted or encouraged by the administration. Sa tinagal-tagal ni Undersecretary Claire sa kanyang style ng pagsasalita at pagbibigay ng mga press briefing, hindi natin nakikita na siya po ay napapagsabihan at hindi siya nagbabago ng kanyang estilo. In fact, asa nakikita natin, parang na-encourage pa siya at mas pinadidiin niya yung kanyang paraan ng pagbibigay ng mga press briefing. So sa ganung paraan, sa ganung action niya at pananalita niya, alam natin, maliwanag yan, na yan po ay ini-encourage ng all the way up to the president, lalo na sa presidente. Sabi ni Jack, any reaction? We had a reaction. We already, nag-live na kami doon tungkol dyan. Sa video na. Pero, magre-react pa rin tayo. Kasi sabi ni Sir Jack, ganyan po ba sa PCO, di muna vine-verify ang dokumentong papel bago ito i-publish? Mayroon kaming polisiya nung ako po ay nasa PCO.
both nung Duterte administration and in the Marcos administration. Ang polisiya na yan ay complete staff work. Dapat standard policy yan in any corporate or government structure. Kailangan po, by the time umabot doon sa chief executive officer or doon sa head of agency, kumpleto ang staff work bago kayo magpapapirma. In the case of PCO, kung magbe-briefing ang secretary o magbe-briefing whoever the spokesperson is, kailangan kung ano ang ipapahayag nung official na yon ay kumpleto, binigay na. Ang obligasyon ng magpapahayag ay naaral na niya ito. Kumpleto na yan. So, yun yung that is a requirement. Otherwise, hindi pwedeng humarap yung briefing officer, hindi pwedeng humarap yung spokesperson, hindi pwedeng humarap ang press secretary. Now, in the case of Undersecretary Claire, it is possible na inisip niya na kumpleto yon. I-assume natin na good faith. But her mistake is that hindi niya kinumpleto yung impormasyon na sinabi niyang ibinibigay. Maaaring magreklamo at tama lang na inihayag ito o pinahayag ito ni Miss Eden Santos. Kasi nga po, siya ang humingi nung listahan. Nung in-announce ni Yusek Claire na 4,000 plus barangays ay na-clear na or kino-consider na drug-free, it is a natural reaction to ask which barangays, anong mga probinsya. Kasi may storya din ang mga ang statistics. Halimbawa, yung 4,000 barangays ba yan, lahat nasa Luzon? O baka naman nasa primarily in the Ilocos region. Saan ba ang mga 4,000 barangays na yan? And which ones are they? Magandang storya yan kung yung mga traditionally malalala na barangay, yung mataas ang poverty rate at mataas ang population density. Malaking bagay pag nasabi mong cleared na yung mga barangay na yon. So, that will tell a different story. So, therefore, it is necessary. After all, sila yung nagpalabas na cleared na yung mga barangay. So, kung magpapahayag ka ng ganun, kailangan complete staff work ka. Kailangan may listahan ka na ng mga barangay. So, yung pagbibigay ng mga blankong papel, one of several things lang yan. Number one, they wanted to deny that information talaga. Wala silang intention ibigay yung impormasyon. And they were counting on the fact na pagkatapos ipamigay, wala na si Yusek Claire, hindi na siya makakasagot ng mga katanungan. Ang makikita na lang ay blanco. Kung yan ay binigay at naghiwa-hiwalay na yung mga reporters, walang problema, hindi sila masyadong mabibisto. Iisipin lang ng mga reporter, ay, yung nabigay sa akin, blanco, baka naubos yung ink sa printing, akala nila na kumpleto, and so on. It could be called a fluke. Kung dalawa dyan, coincidence yan, dalawa yung dalawa yung blanco. Pero kung tatlo yan, that's policy. Sinasadya na nila yan. So, even that is a story na dapat binire-report ng ating mga media. Ay hindi pa natin nakikita nga ang mga reaction ng ibang media. Bakit si Eden Santos ang una at halos kahuli-hulihan na nag-report tungkol doon? At mayroon na po bang kasagutan si Undersecretary Claire? Teka, check natin . Ayun. Oo nga pala. Nakita ko na nga pala to. Ayon kay sa PCO, yung bakit daw may blank, paano ko naman tatanggalin kung yun ang binigay na print from PIDEA? Kasalanan daw ng PIDEA. Ayon kay Yusek Claire. Sorry, naalala ko na yung binasa ko. So, ang nakakatawa niyan is that they're not denying it. Ang sinasabi nila, ay, kung may blanco yan, bigay yan ng PIDEA. Ibig sabihin, hindi nila binasa. They did not check. And itong lack of checking is the violation of that of the policy of complete staff work.
What does this say about the Marcos administration? Ano ngayon ang tingin natin sa professionalism ng Marcos administration? Hindi sila marunong. They're just, walang, isipin mo, ang babaw ng pagkaano. The best thing that they could have done is to admit the mistake. Pwede nilang sabihin, oh, I'm sorry. There must have been some kind of mix-up. Baka hindi po, it could have been the printers weren't working. We apologize. We will replace it. We will give you a list. Instead, they come up with an excuse. Anong sagot? Kung may blanco doon, sabi ni Yusek Claire, PIDEA na tanungin ninyo kasi siguro hanggang doon lang yung report at nagkataon lang nung piniprint. Ganon. Yan ba po ay kasagutan ng isang responsableng opisyal ng bahagi ng gobyerno na ang kanilang trabaho ay magpahayag. Simpleng bagay magpahayag, simpleng bagay ang pagpiprint, simpleng bagay ang tinitignan mo kung ano yung dinedisseminate nyo na impormasyon. Ngayon na sinasabi nilang ganon, ay wala palang listahan, ay kinabitan lang po pala ng puro blankong papel. What does this say about both the PCO and PIDEA? Dinamay pa niya yung PIDEA kasi hindi ibig sabihin pag itinuro mo na may ibang ahensya who's responsible for that, hindi yan, that is not sufficient. Kumbaga, she just spread out the blame. Kumbaga, mali ang PIDEA for submitting that. Mali pa rin ang PCO for not bothering to check. Tama, si JMCS. As far as I could see, only Net25 called it out. Posibleng na ipalabas ng PCO ay yung kay Net25 lang ang wala ang blanco. Which would give rise to more suspicions. Pinahihirapan ba nila ang Net25? Alam natin na gusto pa patanggal si Eden Santos doon sa Malacanang press corps. Bilang representante ng Net25, nakiusap ang PCO sa Net25 na palitan nila ang kanilang reporter. Hindi pumayag at kudos to the Malacanang press corps. Now, there's an elephant in the room. Nung ako po ay kalihim, yes, I had a good working relationship with Malacanang press corps. Kung meron akong i-request na palitan ang representante, dinadaan ko muna sa kanila. So, hindi na-exonerate ang PCO dun sa blankong binigay nila, blankong mga papel na binigay nila sa Net25 o kay Eden Santos. While he is not an excuse, it is either kayo yung pabaya or kayo pa rin, dalawa kayong pabaya. Yan. So, walang matinong sagot. In this case, kasi wala naman kasing masama sa isang ahensya na mag-apologize kung kayo nagkakamali. Hindi man taong daya na perfect ang ating mga government officials. Ngunit kung magkakamali, kailangan mag-respond ng ayos at ng magalang. Tinatanong ka, bakit blanco yung nabigay doon? Kulang na lang sabihin, malay ko kay PIDEA. Kanila yan. Kami taga-abot lang. So, ibig sabihin, you did not check. Again, complete staff work yan. Ibig ba sabihin, nagpapahayag ka ng balita na hindi mo binabasa? Ito pa yung pagkasabi niya during the press briefing. Andito na ang listahan ng 4,000 barangay na cleared na. Hindi ko na muna babasahin at mauubos ang araw ko. Bigay ko na lang sa inyo yung listahan. Yung nakikinig o nanonood sa kanila. Ang dami nilang paratangka, pagdating kay ang dami nilang pagtutuya sa ating Vice Presidente kapag siya po ay sa tingin nila ay mamalabis sa kanyang pananalita. Naman ang mag-call out. Aba, ito ba ang ipapakita ninyo sa mga estudyante ninyo? Nagsasubmit kayo ng blanco? Tapos pagka na-call out kayo, anong hirit ninyo? It's always somebody else's fault. Mag-sorry naman kayo.
Ano ba naman yung, ay naku, humihingi kami ng pasensya sa Net25, ang nabigay pala sa inyo ay blanco, saglit lang po, bibigay namin yung listahan. Mayroon ba tayong narinig na ganun? Ito pa yung nakakatawa. Pinoint out ng ABS-CBN. Nung Enero daw, ayon sa PIDEA, 42,000 na ang barangays that were cleared of illegal drugs. 42,000, hindi 4,000. Pero ngayon, na Hunyo, ay 4,000 naman. Samantala naman, yung bagong itinalaga na PCO Secretary, si Dave Gomez, ay ang pumapalit ngayon kay Secretary Jay Ruiz. Si Secretary Jay Ruiz ay itinalaga na miyembro ng board ng MECO o sa ang ating economic office sa Taiwan. Si Mr. Gomez ay ang last na kanyang pagtatalaga o kanyang pisina ay sa Philip Morris bilang media. Sabi ni Chin Pearl, sabi niya yung 4K daw is for the BBM admin lang. Ang gulo nila. Akala ba nila pwede nilang i-finesse yung mga numbers na ganyan? So, hindi naman natin tinatanong na I'm sure, bakit naman nila i-report yung pag-clear ng mga barangay during the Duterte administration ay nasa ilang, nasa 80% cleared, di ba, ang mga barangays drug-free ng panahon ni Duterte. So, bakit naman natin ipipresume na yung 4K na yon is from any other administration? So, ano yung sinasabi ng PIDEA na 42,000 barangays? What is the excuse this time between the disparity of the report of PIDEA in January and the report of Undersecretary Claire now, na supposedly nanggaling din sa PIDEA? So, isa pa yun, hindi nila ipinapaliwanag yung discrepancy na yan. Yung mga ganitong okay. Sabi ni Boy Opinion, hindi po kaya sinasadya na magpabash si Yusek Claire para malihis ang totoong issue? Yung mga lihis-lihis ng totoong issue na yan, sa panahon ng internet, sa panahon ng availability ng maraming impormasyon, parang hindi na yata po ganun ka-effective. Kung gumagamit pa sila ng ganyang klaseng strategiya, well, we can see while this administration is failing. Pero hindi po kasi ako naniniwala na ginagamit pa yung ganyang klaseng strategiya in this day and age. Unless mayroon silang yung mga hidden na information. In which case, they aren't issues yet. Ganun naman talaga ang gobyerno. In many instances, there are information that pertains to national security, for instance, or to current negotiations on international relations. Hindi talaga nire-release yan sa publiko. So, anong issue ang nililihis nila? Hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyang strategy because ultimately lalabas at lalabas pa rin kung issue na siya. So why are we getting stuck in that mindset? Parang feeling ko, why does everybody think that this is a distraction? Parati na lang distraction ang strategy? Hindi na nga nag-work eh. Alam natin, for instance, yung pag-attack nila kay VP Inday, sasabihin nyo, distraction yon? Hindi. They really were attacking the VP to diminish her and diminish her capacity to campaign for 2028. So yung mga ganito, nagpapabash si Undersecretary Claire Castro, it's possible that she's running interference. She will attract the attacks. Pero does that diminish the attacks on BBM? I don't think so. Because Claire Castro is merely a reflection of the president, of the administration. So if that is what you're always thinking as a strategy, then you need to
Learn what other strategies are available to them. Sa totoo lang, hindi rin naman ako naniniwala na ganun kagaling ang administrasyon mag-strategize. Tignan mo, nakailang PCO secretaries na sila. By the way, I was never PCO, ha? I was never a PCO secretary. Sabi ni Mary D. Anderson, we're a family of government workers. And we have shares of monthly and yearly reports. It must be with numbers with corresponding places. Hindi di hangad langit. Otherwise, we'll be screwed. Totoo yan. Alam nyo ba, yun yung that is the constant pressure we are under. Pag nagre-report, for example, pupunta ka sa cabinet meeting, kahit hindi ikaw ang nakatalaga mag-report, kung hindi pa rin nasa fingertips mo yung impormasyon na kailangan ng presidente, you're screwed. It's embarrassing. No matter how good or how bad your president is, he deserves to get the information that he needs at the time that he needs it. And that's why you are made the secretary. You're not there to constantly make utos. Kasi kung taga-utos ka lang, kaya ng presidente mag-utos. Kailangan ikaw mismo alam mo yan. So, this administration doesn't deserve this kind of sloppy work. You are a bureaucracy. Tama po kayo, Ma'am Mary D. Sabi ni Never Again, ang kalakaran ngayon ay iba ang sinasabi sa totoong kaganapan. We're living in a world of deception, of budol, and lies. Sabi ni Ma'am Melinda, ang nakapagtataka po ay kung bakit ang mainstream media, hindi man lang sila umaangal sa kapalpakan ng Malacanang. Paano nila natotolerate na tanggapin ang mga katangahan na yon? Bakit tanggap lang sila ng tanggap? Well, they're afraid for their jobs. They're afraid for their franchises. Yun po ang problema. At some point, hindi na po nga ako naka-blame. Hindi ko na po kaya masikmura na i-blame yung mga reporters o yung mga editors or anything like that.